Nagbiro ka lang na hindi mo alam ang ganda ng pagiging may asawa noong bata ka. Sa susunod na segundo ay muling nabuhay ka mula sa walang hanggang single papunta sa katawan ng lalaking nananakit ng pamilya. Isa siyang gitaristang halos walang nakakakilala, ngunit nakapang-asawa siya ng sikat na batang diva. Pagkatapos ng kasal ay nagkaanak pa sila ng isang kaibig-ibig na anak na babae. Ngunit hindi nagtagal ang magandang panahon. Mula nang dumating ang munting anak, ang banda ng dating may-ari ng katawan ay nabuwag. Pakiramdam niya ay kasalanan ng dalawang malas na ito ang lahat, kaya nagsimula siyang malulong sa alak at sugal. Lalong naging marahas ang kanyang ugali, padalas niyang saktan ng mag-ina matapos matalo o malasing. Dito natapos ang pagbasa ng alaala. Tinitigin mo ang walang laman na bote ng alak sa iyong kamay. Tumingin ka rin sa mag-inang nakasilong sa sulok na parang takot na ibon. Isang hindi pa nararanasang pagkasuklem at galit ang sumabog sa iyong dibdib. Lang, binitiwan mo ang iyong kamay. Malakas na bumagsak sa sahig ang bote ng beer. Ang biglaang tunog na ito ay nagpasindak sa mag-ina sa sulok. Halos automatikong idinikit ni Su Wanqing ang ulo ng anak sa kanyang dibdib. Nakahigpit ang buong katawan hanggang sa sukdulen. Naghihintay sa inaakalang darating na karahasan. Nakatayo ka sa kinatatayuan mo. Huminga ka ng malalim. Sinubukan mong papalmeyan ang natitirang pagiging marahas at hilo mula sa alak sa katawang ito. Gusto mong magsalita, gustong magsabi ng paumanhin, ngunit parang may bulak na nakabara sa iyong lalamunan. Hindi ka makapaglabas ng kahit anong tunog. Nang makita niyang lalapit ka, napahiyaw si Su Wanqing. Biglang umurong paatras ang kanyang katawan. Hanggang damakit ang kanyang likod sa pader. Sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo. Sa mga matang dati ay kasing ningning ng mga bituin ay pawang pagsusumamo na lamang ang makikita. Lingyi, nandito na ang lahat ng pera. Ito na talaga ang lahat. Nanginginig niyang inilabas mula sa bulsa ang isang bungkos ng pira-pirang pera. May isang 5 piso, ilang 1 piso, at may ilang barya. Ikinakalat niya ang mga perang ito sa sahig. Malakas na itinulak papunta sa iyo. May halong iyak ang kanyang boses. Bumili ka ng alak, maglaro ka, pakiusap huwag mong saktan si Zixi. May pasok pa siya bukas. Ang posture niyang napakababa at kawawa, ay parang matalim na kutsilyo, na mariing bumaon sa iyong puso. Tinitigin mo ang nagkalat na ilang pisong pera sa sahig. Medyo uminit ang iyong mga mata. Matapos pakalmeyan ang sarili, itinuro mo ang dagwang noo ni Su Wanqing at hirap na nagsalita. Ang sugat mo, kailangang gamutin. Napatigil si Su Wanqing. Parang may narinig siyang isang imposibleng kwento. Ngunit hindi nabawasan kahit kaunti ang takot sa kanyang mga mata. Sa halip ay nadagdagan ng bahagyang pagdududa at pagkabigla. Sa bahay na ito, ang iyong malasakit ay madalas nangangahulugan ng mas malaking balak. O ang huling katahimikan bago ang bagyo. Ako na ang bahala. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mas mahigpit na niyakap ni Su Wanqing si Zixi. At mas maingat kang tinignan. Napangiti ka ng mapait sa loob. Ang tiwala ay parang isang pirasong papel. Kapag nagusot ay mahirap nang ituwid. Wala ka nang idinagdag na salita. Sa halip ay tumalikod ka at dumapa sa harap ng telebisyon. Kinuha mo ang first aid kit mula sa ilalim na drawer. Hawak ang mga gamit ay lumingon ka. Ngunit nakita mong sinasamantala ni Su Wanqing ang pagkakataon. Upang buhatin si Zixi at tumakas pabalik sa silid. Nang makita niyang bigla kang lumingon. Nanghina ang kanyang mga binti sa takot. Halos matamba siya. Huwag gumalaw. Hindi mo sinasadyang sumigaw. Marahil dahil sa pagmamadali, medyo lumakas ang boses. Isang iyak ang biglang umalingaw-ngaw. Si Zixi na matagal pinipigilan ng iyak ay tuluyang bumigay. Sumisigaw siyang ibinaon ng ulo sa leeg ng kanyang ina. Ang munting katawan ay nanginginig ng walang tigil. Desperadong ipinikit ni Su Wanqing ang kanyang mga mata. Umuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Dumausdos pababa ang kanyang katawan sa pader. Hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Sa pagtanaw sa eksenang ito, hindi mo na napigilan ang bigat sa iyong dibdib. Tumakbo ka papasok sa banyo nang hindi lumilingon. Isinara mo ng malakas ang pinto. Ipinatong mo ang 2 kamay sa lababo. Sumalok ka ng isang dakot ng tubig. At mariing ipinagsaboy sa iyong mukha. Ang lamig ay bahagyang nagpagising sa magulong isipan mo. Nakatawid ka na, wala nang balikan. Dahil sinakop mo ang katawang ito, kailangan mong pasanin ang karmang ito. Kahit pa impyerno ang simula, kailangan mong gumapang palabas ng paisa-isa. Sa nakaraang buhay, isinugol mo ang lahat para sa musika. At namatay kang mag-isa. Ngunit sa buhay na ito, binigyan ka ng langit ng isang asawa, isang anak na babae, kahit wasak na ang ugnayan. Hanggat buhay pa ay may pag-asa. Itaas mo ang iyong ulo. Tinitigan ang basang mukha sa salamin. Ang mga matang dating puno ng ulap ay unti-unting nawawala ang panghihina. Napalitan ito ng isang hindi pa nararanasang tatag at lalim. Mahinang nanumpa ka sa harap ng salamin. Mula ngayon, ang dating Lingyi ay tuluyan ng patay. Inunasan mo ang mukha mo. Itinulak mo ang pinto at muling bumalik sa sala. Hindi bumalik si Su Wanqing sa silid. Marahil ay hindi siya ng ahas gumalaw. Nanatili siyang nakasiksik sa sulok ng pader sa parehong posisyon. Mukhang napagod na sa pag-iyak si Zixi. Mahinang humihikbi sa bisig ng kanyang ina. Nang makita kanyang lumabas, biglang nanigas ang katawan ni Su Wanqing. Muling naging mapagbantay ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin niyang tila may kakaiba sa iyo. Bagamat iyon pa rin ang mukha, at iyon pa rin ang suot.
Ngunit tila naglaho ang marahas na aura sa iyo. Hindi ka nagsalita, diretso kang naglakad sa pinaglagyan ng first aid kit kanina. Kinuha mo ang mga gamit. Pagkatapos, pinagaan mo ang iyong mga hakbang. Dahan-dahan kang lumapit kay Su Wanqing. Kusang umiwas si Su Wanqing. Ngunit pader na ang nasa likuran niya. Wala na siyang maatrasan. Dumapa ka sa harap niya sa layong kalahating metro. Binuksan mo ang takip ng bote ng antiseptiko. Isinawsaw mo ang cotton swab sa mapulang kayumangging likido. Pagkatapos ay nagsalita ka sa pinakamaamong tinig. Medyo sasakit, tiisin mo muna. Langkong nakatingin sa iyo si Su Wanqing. Parang napako sa kinatatayuan. Pinagmasdan niya ang cotton swab na papalapit sa kanyang paningin. Kusang ipinikit niya ang kanyang mga mata. Mahahabang pilikmata ang nanginginig ng walang tigil. Tanigas ang kanyang katawan na parang bato. Ngunit sa kanyang loob ay nag-aalimpuyo ang matinding gulo. Ano ang ginagawa niya? Ginagamot niya ba ako? Ang lalaking kapag lasing ay binubugbog lang ang sarili. Ang lalaking kapag gising ay pera lang ang hinihingi. Siya ba ay talagang ginagamot ako? Binuksan ni Su Wanqing ang kanyang mga mata. Sa napakalapit na distansya, malinaw niyang nakita ang nakatuon mong mga mata. Walang karahasan sa mga matang iyon. Walang kasakiman. Tanging isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Parang pagsisisi, at parang awa. Tapos na. Matapos mong idikit ang band-aid ay ibinaba mo ang kamay. Tumingin ka kay Zixi na patuloy na nakabantay sa iyo. Mahigpit niyang yakap ang maruming maliit na larwang kuneho. Halos mapunit na ang mga tainga nito. Sumakit ang iyong dibdib, ngunit hindi mo tinangkang hawakan ang bata. Sa halip ay pinilit mong ngumiti sa kanya. Pagkatapos ay tumayo ka, matulog na kayo ng maaga. Matapos sabihin iyon, tumalikod ka at naglakad patungo sa sirang sofa sa kabilang panig ng sala. Dahan-dahan kang humiga na nakatalikod sa direksyon ng silid. Matagal na nakatayo roon si Su Wanqing habang yakap si Zixi, hanggang marinig niyang pantay na ang iyong paghinga sa sofa. Saka lamang siya tumayo ng nanginginig. Hindi makapaniwalang hinaplos niya ang band-aid sa noo. Ang haplos sa kanyang mga daliri ay nagsabi sa kanya na ang lahat ng nangyari ay hindi guni-guni. Karga niya si Zixi. Parang tumatakas ay pumasok siya sa nag-iisang silid. At saka isinara at ikinandado ang pinto. Muling bumalik ang katahimikan sa sala. Anging ang mag-ilaw na ilaw sa kisame ang patuloy na kumikislap. Sa sofa, hindi ka naman talaga natutulog. Nakadilat ang iyong mga mata. Tinititigan ang mga amag sa kisame. Iniisip kung ano ang dapat gawin sa susunod. Sa sandaling iyon, isang sunod-sunod at marahas na katok ang biglang umalingaw-ngaw. Binasag ang katahimikan ng hating gabi. Ling Yi, huwag kang magkunwaring patay. Alam kong nasa bahay ka. Kung hindi mo mababayaran ng interes ngayong linggo, ididikit ko sa buong compound ang mga dating litrato ng asawa mo. Buksan mo ang pinto, tumayo ka, inunat mo ang medyo naninigas mong leeg. May malutong na tunog ang iyong mga kasukasuan. Ang dapat dumating, ay hindi maiiwasan, dahil ikaw na ang sumikop sa katawang ito. Huminga ka ng malalim, at malalaking hakbang na lumapit sa pinto. Bigla mong hinayla ang marupok na bakal na pinto. 3 lalaki ang nakatayo sa labas. Ang nasa unahan ay nakahapit na makulay na polo. May gupit siyang kalbo, may pahabang peklat mula kaliwang kilay hanggang sulok ng bibig. Siya ay si Kuya Hu, ang pinuno ng pautang na may mataas na interes sa lugar na ito. Nang makitang ikaw ang nagbukas ng pinto, dinura ni Kuya Hu ang inuyang bunga ng nganga. Nagpakita ang kanyang maitim at dilaw na ngipin sa isang malupit na ngiti. Hoy, Lin na bata, nagkalakas ka ring magbukas ng pinto. Akala ko mamamatay ka na dyan at ako pa ang mag-aasikaso. Umalakhak ang 2 tauhan sa likuran niya. Umuuga ang pulang timba ng pintura sa kanilang mga kamay. Malinaw na handa na silang magbuhos ng pintura at magsulat ng malalaking letra. Tahimik kang nakatayo sa bungad. Isang kamay ang nakahawak sa hambo ng pinto. Ang mga matang inaasahan nilang puno ng takot at kalabuan. Sa sandaling ito ay parang isang malalim at malamig na lawa. Tahimik na nakakapagpabagabag. Magkano ang utang? Ikaw ang nagsalita. Paus pa rin ang boses. Ngunit kalmado na parang nagtatanong lang ng panahon. Natigilan sandali si Kuya Hu. Pagkatapos ay nagngit-ngit sa galit. Ang pakiramdam na binabaliwala ng biktima ay labis siyang nainis. Nalasing ka na ba ng tuluyan? Isang hakbang pasulong si Kuya Hu. Inunat ang kamay para hawakan ang kwelyo mo. Kasama ang puhunan at interes ay 80,000. Noong nakaraang linggo pa dapat ang 50,000 interes. Huwag kang magpanggap sa akin. Kung wala kang mailabas na pera ngayon, ako ay, huminto ang kanyang kamay 1 sentimetro mula sa kwelyo mo. Dahil ang kamay mo ay nakataas na pala, pahigpit na nakahawak sa kanyang pulsuhan. Pakiramdam ni Kuya Hu ay parang naiipit sa bakal na sipit ang kanyang pulso. Ang matinding sakit ay napasinghap siya ng malamig na hangin. Bitawan mo, naghalo ang gulat at galit niya. Sinubukan niyang kumawala, ngunit hindi man lang gumalaw. Tinanong kita, ang interes ngayong linggo, magkano? Diretso mong tinitigan ang kanyang mga mata. Mas lalo mong hinigpitan ang hawak. Mas ibinaba ang boses. May malamig na sindak na mula sa kaibuturan. 20,000. Pakiramdam ni Kuya Hu ay mababasag na ang buto ng pulso. Biglang tumulo ang malamig na pawis. Huwag kang magloko. Labag sa batas ang pumatay. Binitiwan mo ang kanyang kamay. Tumango ka. Pagkatapos ay kalmadong nagsalita ka. Bigyan mo ako ng 3 araw. 3 araw. Nang makabawi si Kuya Hu ay tumawa siya. Akala mo ba nagpapatakbo ako ng charity?
Kung walang pera ay ipapalit mo ang asawa mo. Narinig ko na kahit umatras na sa showbiz si Sue, mahalaga pa rin siya sa mata ng ilang amo. Isang malakas na ingay, bigla mong sinuntok ang katabing pader ng walang babala. Wala pang 5 sentimetro mula sa tenga ni Kuya Ho. Agad na nagbitak ang lumang dingding. Bumagsak ang alikabok, agad na piunit ang balat ng iyong mga buko. Tumulo ang sariwang dugo, ngunit ni hindi ka man lang kumunat ang noo. Tinitigil mo lang si Kuya Ho at dahan-daang nagsalita. Si Su Wanqing ay asawa ko. Sino mang gagalaw sa kanya o sa anak ko? Kahit isugal ko pa ang buhay ko, ay isasama akong babagsak sa impyerno. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Mahinahon ang pagkakasabi ng mga salitang iyon. Walang hysterical na sigaw, ngunit taglay ang nakakatindig balahibong determinasyon. Isang kamalayang taglay lamang ng taong minsan nang namatay. Matagal nang gumagalaw sa ilalim ng mundo si Kuya Ho. Marami na siyang nakitang mababangis. Ngunit hindi pa niya nakita ang ganitong tingin sa isang lasenggo. Isang pagkabaliw na handang mamatay kasama ang kalaban. At isang malamig na lohikang lubos na malinaw. Bahagyang gumalaw ang kanyang Adam's apple. Sa makitid at madilim na pasilyo ay nakaramdam siya ng ginaw. Sige, 3 araw, bago mag alas 12 ng gabi sa Biyernes. Kapag hindi ko nakita ang 20,000, maghanda ka ng maglibing sa asawa at anak mo. Pagkasabi nito, masamang tumitig siya sa iyo. Kasama ang 2 tauhan ay nagmumura habang bumababa ng hagdan. Hanggang tuluyang mawala ang magulong yabag sa dulo ng hagdanan. Bahagyang bumagsak ang tensyon sa iyong balikat. Matinding sakit ang damaloy mula sa kanang kamay. Buong lakas ang ginamit mo sa suntok kanina. Duguan na ang mga buko ng iyong mga daliri, ngunit wala kang oras para sa sakit. Isinara mo ang pinto, samandal sa malamig na pinto habang malakas na humihinga. Agad binasa ng malamig na pawis ang likod mo. Kanina ay puro sugal ang ginawa mo. Pero sa kabutihang palad ay nanalo ka. Hindi mo agad inasikaso ang sugat. Lumingon ka papasok ng bahay. Mahigpit pa ring nakasara ang pintuan ng silid. May bahagyang liwanag na sumisilip sa ilalim ng pinto. Lumapit ka sa pintuan ng silid. Itaas sana ang kamay para pumatok. Nanatiling nakabitin ang kamay mo sa ere. Sa huli ay ibinaba mo rin. Dahil alam mo, na mas lalo mo lang dadagdagan ang kanilang takot. Lumipas ang gabi nang walang salita. Pagmulat mo muli ay alas 6 na ng umaga. Bumangon ka, tahimik kang pumasok sa kusina. Walang laman ang ref. 2 itlog at kalahating bungkos lang ng gulay ang naroon. Kaunti na lang din ang laman ng lalagyan ng bigas. Ngunit hindi ito hadlang sa iyo. Pagkalipas ng 20 minuto, kumalat ang amoy ng kanin sa maliit na bahay. Pinino mo ang mga gulay. Binati mo ang itlog, naglagay ng kaunting asin, habang tinatikman mo ang sabaw. May marahang tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran. Lumingon ka, nakatayo si Su Wanqing sa pintuan kasama si Zixi. Halatang hindi siya natulog buong gabi. Hindi maitago ang pagod sa kanyang mga mata. Nakatago si Zixi sa likuran niya. Isang pares lang ng takot na malalaking mata ang nakasilip. Nang makita niyang hawak mo ang sandok sa harap ng kalan, biglang lumiit ang balintataw ni Su Wanqing. Sa kanyang alaala, isang beses ka lang pumasok sa kusina. 6 na buwan na ang nakalipas. Dahil hindi mo nagustuhan ang pagkain, sumugod ka sa kusina at tinamba ang mesa. At ginamit mo pa ang kutsilyo para wasakin ang chopping board. Ang takot na iyon ay matagal nang nakabaon sa buto. Kusang itinago ni Su Wanqing si Zixi sa likuran niya. Nanginginig ang boses ng magsalita. Hindi ako, hindi gutom. Huwag ka nang mag-abala. Tinitigil mo silang mag-ina. Sumakit ang loob mo. Pagkatapos ay ibinaba mo ang sandok. Inilagay mo ang 2 mangkok ng lugaw sa maliit na mesa na may basag na sulok. Kumain na kayo, may lalakarin lang ako. Tinikap mong gawing malamig ang tono ng boses. Dahil alam mong ang lamang ngayon ay pabigat lang sa kanila. Pagkalabas mo ng pinto, tinitigan ni Su Wanqing ang mainit na lugaw na may gulay at itlog. Pagkatapos ay tumingin sa nakasarang pinto. Lubhang komplikado ang kanyang tingin. Ito ang unang beses na naamoy niya ang samyo ng pagkain sa bahay na ito. At hindi ang baho ng alak. Pumupukaw na ang ingay ng lungsod alas 7 ng umaga. Naglalakad ka sa hindi pamilyar na mga kalye. Masilaw ang araw, ngunit hindi nito mataboy ang dilim sa loob mo. 12 piso at 50 sentimos lang ang nasa bulsa mo. Iyon ang kabuuan ng puhunan mo. Nag-ikot ka hanggang alas 4 ng hapon. 50 sentimos na lang ang natira sa iyo. Gumastos ka ng 2 piso para sumakay ng bus. 10 piso ang ginamit mo para bumili ng pinakamurang pack meal. Iyon ang hapunang inuwi mo para kina Zixi at Su Wanqing. Ikaw ay uminom lamang ng tubig mula sa gripo. Parang alon na bumuhos ang pakiramdam ng pagkabigo. Talaga bang wala ng ibang daan? Tinitigin mo ang refleksyon mo sa salamin at mahigpit na kinuyam ang kamao. Hindi, may paraan pa. Napunta ang tingin mo sa gitnang plaza sa di kalayuan. Siksikan ang mga tao roon. May ilang street singer na nag-aayos ng kagamitan sa tabi ng fountain. Kung walang nagbibigay ng pagkakataon, ikaw na mismo ang gagawa ng entablado. Ngunit hindi naaabot ang oras ngayong araw. Kailangan mo munang umuwi, kahit pumayag si Kuya Ho sa 3 araw. Hindi ka pa rin kampante para sa mag-ina sa bahay. Nang makarating ka sa bahay, lubos ng madilim ang paligid. Pagdating mo pa lang sa pintuan, narinig mo na ang pinipigilang iyak sa loob. Boses iyon ni Zixi. Biglang sumikip ang dibdib mo. Pabilis mong inilabas ang susi at binuksan ang pinto. Walang ilaw sa loob ng bahay.
Sa liwanag ng buwan mula sa bintana, nakita mo si Su Wanqing na yakap si Zixi sa sofa. Marahang hinahaplos ang kanyang likod. Habang palihim na pinupunasan ang sariling luha, namumula ang maliit na mukha ni Zixi. Pawis ang noo niya, malinaw na may lagnat siya. May sinasabi pa siyang walang saysay. Huwag manakit, takot, umiiyak. Ano ang nangyari? Iniwan mo ang baniling pagkain at mabilis na tumakbo palapit. Nagulat si Su Wanqing sa biglang ani nung pumasok. Agad niyang mahigpit na pinrotektahan ang bata. Huwag kang lalapit, huwag mo siyang hawakan. May lagnat ba siya? Hindi mo pinansin ang kanyang pagtutol. Inunat mo ang kamay para hipuin ang noo ni Zixi. Lumayo ka, sumabog si Su Wanqing. Ang buong araw natakot at ang biglaang mataas na lagnat ng anak ay tuluyang gumuho sa kanyang depensa. Mariin niyang hinampas palayo ang kamay mo at sumigaw. Kasalanan mo lahat, kung hindi mo siya tinakat kahapon. Kung hindi mo ipinagbili ang aircon sa bahay. Hindi sana magkakasakit si Zixi. Yi, isa kang demonyo, bakit hindi ka nalang mamatay? Ang sigaw na iyon ay lalo pang tumimo sa katahimikan ng gabi. Napatigil ang kamay mo sa ere. May ilang guhit ng dugo sa likod ng kamay mo mula sa pagkakakalmat niya. Masakit na parang nasusunog, ngunit mas masakit ang puso. Oo nga, pinagbili ng dating ikaw ang aircon. Ipinagbili rin ang humidifier. Ipinagbili ang lahat ng bagay na nagbibigay kahit kaunting ginhawa. Sa mainit at mahalumigmig na tag-init na ito, paano nga ba hindi magkakasakit ang mahinang si Zixi? May gamot ba pampababa ng lagnat sa bahay? Ibinaba mo ang kamay at mababang tinanong. Wala na, wala nang kahit ano. Bumagsak si Su Wanqing sa pag-iyak. Walang pera pambili ng gamot. Humingi ako ng utang sa doktor ng klinika. Pinalayas ako. Sa sandaling iyon, biglang naging mas mabilis ang iyak ni Zixi. Nagsimulang manginig ng malakas ang maliit niyang katawan. Ito ang senyales ng kumbulsyon dahil sa mataas na lagnat. Zixi, huwag mong takutin si mama. Nataranta si Su Wanqing. Wala siyang nagawa kundi alugin ang bata. Huwag mo siyang alugin. Mahigpit mong hinawakan ang kamay ni Su Wanqing. Mabilis mong inihiga si Zixi sa sofa. Pagkatapos ay tumakbo ka sa banyo at kumuha ng isang palanggana ng malamig na tubig. Binasa mo ang tuwalya. Ipinatong sa kanyang noo. Pisikal na pagpapababa ng lagnat. Ito lang ang magagawa sa ngayon. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang panginginig ni Zixi. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang iyak. Ito ay dobleng paghihirap ng matinding sakit ng katawan at matinding takot ng isipan. Takot, halimaw, natatakot ako. Lumuhad si Su Wanqing sa tabi ng sofa. Hikbi ng hikbi habang mahigpit na hawak ang kamay ng anak. Ang madilim at sirang bahay na puno ng alaala ng karahasan. Para sa isang bata, isa itong pugad ng mga halimaw. Kailangan mo siyang pakalmayin. Pakalmayin ang kanyang emosyon. Kung hindi ay hindi bababa ang lagnat. Tinitigin mo ang naghihirap mong anak. Bigla kang may naalala. Emosyon. Sa nakaraang buhay tinawag kang henyo na producer. Dahil may pambihirang kakayahan kang damhin ng emosyon sa musika. Ang musika ay hindi lamang himig. Ito ay pagyanig ng kaluluwa. Sa mundong ito nakaagapay ng iba. Ang kakayahang ito ay tila pinalakas. Nang titigan mo si Zixi, may lumitaw na kulay abong itim na parang ulap sa iyong paningin. Iyon ang anyo ng takot at sakit. Mahigpit itong nakapulupot sa kanyang payat na katawan. Lumingon ka, napunta ang tingin mo sa tambak ng basura sa sulok. Iyon ang mga bagay na winasak ng dating ikaw sa Kalasinggan. May isang ukulele roon na kalahati na lang ang kwerdas. Regalo iyon ni Su Wanqing kay Zixi noong 3 kaarawan niya. Kalaunan ay nabali ang leeg ng gitara ng dating ikaw. Lumapit ka, pinulot mo ang sirang ukulele. Pagkatapos ay umupo ka sa isang sulok ng sofa. Maingat na tinitigan ni Su Wanqing ang basurang nasa kamay mo. Hindi niya alam ang balak mong gawin. Hindi ka nagsalita, umikit ka, marahang ginalaw ng mga daliri mo ang maluwag na kwerdas. Sa sandaling tumunog ang nota. Isang himala ang nangyari, sa iyong paningin. Kasabay ng pagdalaw ng mga daliri, may mga alon ng mapusyaw na gintong liwanag na kumalat mula sa katawan ng gitara. Ang mga gintong tuldok ay lumilipad sa dilim na parang mga alitaptap. Hindi ka umawit ng komplikadong liriko. Marahan mo lamang inugang ang isang himig. Maitim na langit ay mababa. Maningning na mga bituin ang kasama. Lumilipad ang mga insekto. Sino ang iyong pinananabikan? Umiiyak ang mga bituin sa langit. Nalalanta ang mga rosas sa lupa. Hamihip ang malamig na hangin. Basta ikaw ang kasama. Lumilipad ang mga insekto, natutulog ang mga bulaklak. Maganda kapag may kapares. Hindi takot sa dilim, takot lang sa wasak na puso. Kahit pagod o hindi, kahit saan mang direksyon. Napatigil si Su Wanqing. Tumigil sa pag-iyak at natitigang nakatingin sa iyo. Sa sandaling ito bahagya kang nakayuko. Ang baba mo ay nakapatong sa katawan ng gitara. Unti-unting lumuwag ang noo. Sa mukhang dating puno ng panghihina ay lumitaw ang banal na liwanag. Sumilip ang liwanag ng buwan sa bintana at bumagsak sa iyo. Para kang anghel na bumaba sa mundo. Hindi ang marahas na asawa. Ito ba si Linyi? Ang Linyi na sumisigaw at naghahagis lang ng gamit. Bawat nota ay tila may mahika. Eksaktong pinapakalma ang kulubot na noo ni Zixi. Unti-unting humihina ang iyak ni Zixi. Dahan-dahan niyang idinilat ang basang mga mata. Sa malabong paningin, nakita niya ang pinaka nakakatakot na ama na kumakanta para sa kanya. Parang may liwanag sa likod ni Papa.
Tumakas ang lahat ng nakakatakot na halimaw. Unti-unting binitiwan ng maliit niyang kamay ang laylayan ng damit ni Su Wanqing. Hindi namamalayang iniunat ito patungo sa iyo. Parang gustong hawakan ng kumikislap na gintong liwanag. Nang makita mo ito ay halos matuno ang puso mo. Habang pinananatili ang himig ay iniunat mo ang kamay. Marahan mong hinawakan ang mainit na maliit niyang kamay. Matulog ka na, Zixi. Marahan mong sinabi. Marahang tumiti pa ang mga daliri mo sa likod ng kanyang kamay. Nandito si Papa. Pinalayas na ni Papa ang mga halimaw. Ang mga salitang ito ay tila hatol ng kaligtasan. Tinitigan ka ni Zixi ng ilang segundo. Bahagyang nang inag ang mahahabang pilikmata. Pagkatapos ay marahang ipinikit ang mga mata. Naging pantay at malalim ang kanyang paghinga. Nakatulog siya. Uminto ka sa pagtugtog. Ang natitirang gintong alon sa hangin ay dahan-dahan pang naglalaho. Itaas mo ang ulo. Eksaktong tumama ang tingin mo sa mga mata ni Su Wanqing na puno ng gulat, pagkalito at komplikadong damdamin. Nagtagpo ang inyong mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Su Wanqing. Muli kanyang sinusuri, ang kantang iyon kanina, ang ganong himig at damdamin, ay hindi kayang awitin ng taong puro sugal at alak lang. At ramdam din niya, may malakas na kapangyarihang pampakalma ang boses ng kanta. Maging ang sugatang puso niya ay nakadama ng matagal ng kapayapaan. Bahagyang binuka ni Su Wanqing ang bibig. Paos ang boses. Ibinaba mo ang ukulele. Gumawa ka ng senadoryas ng pananahimik. Itinuro mo ang mahimbing na natutulog na si Zixi. Pagkatapos ay itinuro mo ang namumulang mga mata niya. Tumayo ka. Lumapit ka kay Su Wanqing. Itinulak mo palapit ang malamig ng baon na pagkain. Sinabi mo sa pamamagitan ng bibig. Kumain ka muna. Pagkatapos ay tumalikod ka at naglakad patungo sa balkonahe. Nakatayo ka sa makitid na balkonahe. Haplos ng hangin sa gabi ang iyong mukha. Tinitigin mo ang sarili mong mga kamay. May bakas pa sa mga daliri ang haplos ng kwerdas. Sa mismong sandaling iyon, may isang bagay kang nakumpirma. Hindi lang maganda ang boses mo. Tunay itong nakakalikha ng pagyanig ng kaluluwa. Nakikita mo ang emosyon, at kaya mo ring baguhin ang emosyon sa pamamagitan ng musika. Ito ang sandata mo. Ito ang puhunan mo sa pagbawi. Lumingon ka pabalik sa loob ng bahay. Sa ilalim ng madilim na ilaw, si Su Wanqing ay umiiyak habang malalaking subo ang kinakain ng malamig na baon. Mariin mong kinuyam ang kamao. May kumislap na liwanag sa iyong mga mata. Bukas,